Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin, good morning. At mga kapatid, sabay-sabay nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Isang mas malakas sa palakpak ng papuri at pasasalamat para sa ating pong Jesus Nazareno. Napakabilis so ng panahon, mga kapatid. Tayo ay nasa huling biyernes na ng Agosto. Eksakto, next Friday, September 1. Huling biyernes na ho ng Agosto. At habang bumabagal na naman ang trapiko, naranasan nyo, grabe. Habang bumabagal na naman ang trapiko, bumibilis ang araw ng tao. Hindi mo namamalayan, patapos na po yung linggo. Patapos na yung buwan. Patapos na ang taon. Kahapon sa ating feeding program ay Thursday, 360 plus ang ating pinakain. No? Yan ang pinag-usapan namin. Sabi ko, malapit na matapos ang August. Kakanta na may sumigaw, Jackie Chan. Patapos na po ang taon. Sana, pati mga bayarin mo, pati mga problemang iniisip mo, pati mga sakit na pahirap sa'yo, pati mga masamang ginagawa sa'yo, pati ang mga pinapasang paghihirap mo, kagaya ng buwan na ito, patapos na rin. Amen? Pero wag mong kalilimutan, isang bagay sa buhay ng tao ang hinding-hindi matatapos. Ang pagmamahal sa iyo ng Diyos. Palakpakan natin ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Pwede ho ba, mga kapatid, itaas ang kanang kamay, lahat tayo, taas ang kanang kamay, ilagay mo sa dibdib at tipikin mo at sabihin mo ng malakas, mahal pa rin ako ng Diyos. Sana damahin niyo po yan. Itong buong misang ito. Sa kabila ng maraming hindi magandang nangyayari sa paligid, sa buhay mo, paghihirap, sa kabila ng sakit na iniinda mo ngayon, sa kabila ng mga takot at alalahanin mo, sabihin mong muli, tahimik sa sarili mo, mas mahal pa rin ako ng Diyos. At paano magmahal ng tapat ang Diyos? Sa pamamagitan ng mga taong tapat sa kabutihan nila sa atin. Napakaganda ng unang pagbasa. Kung pinakinggan natin ng mabuti, ito ang kwento ni Ruth at ng kanyang biyanan na si Naomi. Tulad ng kwento ni Ruth,
kung paano hindi niya iniwan, hindi niya tinalikuran ang kanyang biyanan, na minsan, hindi yan ang nangyayari sa buhay ngayon. Dahil namatay na yung dalawang anak ni Naomi. At ang sabi niya, sige na, umuwi na kayo. Sabi doon sa dalawang daughter-in-law niya, yung asawa ng kanyang mga anak, sabi ni Naomi, umuwi na kayo. Ngunit ano ang sabi ni Ruth? Hindi kita iiwan. Kung paano niya hindi tinalikuran ang kanyang mother-in-law, kahit patay na ang asawa niya, at umalis na yung isang asawa ng anak niya, kahit umalis na ang kanyang bilas o sister-in-law para sa mas madali at mas maginhawang buhay, hindi iniwan ni Ruth ang kanyang matandang biyanan. Ganon din ang pagmamahal ng Diyos. Siguro kahit merong ibang mas madaling mahalin, siguro kahit merong ibang mas may utang na loob, ikaw na matigas ang ulo, ikaw na mahirap sabihan, ikaw na hindi pa rin nagbabago, ikaw na hindi pa rin tumitigil sa kalokohan mo, minamahal ka pa rin ng Diyos. Pinipili niya pa rin manatili sa iyo hanggang matuto ka ng magbago. Hanggang matuto ka ng magpatawad. Hanggang matuto ka ng tumulong. Pero wag nating kalilimutan. Wag nating kalimutan ang pagmamahal ni Noemi sa kanyang daughter-in-law na si Ruth. Kaya kahit pwede siyang mahirapan, kahit pwede siyang malungkot mag-isa, ninais niyang umalis na lang si Ruth para lumigaya. Siguro sabi na, Naomi, matanda na ako. Bata ka pa. Pwede ka pang mag-asawa ulit. Huwag mo kong isipin. May mga ganyang magulang. Sige na anak, iwan mo na ako. Umalis na kayo. Kaya ko ito. Ganon ang pagmamahal ni Noemi sa kanyang daughter-in-law. May kasabihan po tayo mga kapatid, amor con amor se paga. Love begets love. Pag-ibig ang kapalit ng pag-ibig. Totoo naman mga kapatid, kahit may mga kwento ng mga taong nasasaktan, nahihirapan, sa kabila ng ginagawa nilang maganda at mabuti sa iba, merong ganyan talaga. Totoo yung mga kwentong yan. Yung kaibigan mong nagkukwento sa'yo, yung kapatid mong nagkukwento sa'yo, yung katrabaho mong nagkukwento sa'yo, na sa kabila ng ginagawa niyang maganda sa pamilya niya, sa kabila ng mabuti niyang ginagawa sa ibang tao, nahihirapan siya. Sinasaktan siya. Totoo yan. Pero, meron at meron pa ring magpapatunay na may mas maganda, may mas mabuting balik sa mga taong marunong tumulong, marunong magmahal. Sa buhay ng ating Panginoong Hesus Nazareno, kahit gaano pa naging kasama, kadilim, ang dinanas niya sa mga taong minsan niyang tinulungan at tinuruan, mas dakila pa rin ang naging bunga ng inalay niyang pagsakripisyo at pagmamahal. Alam yan ng mga magulang na nagpapaaral, bumubuhay ng anak, minsan kahit mag-isa. Alam yan ng bawat anak, ng bawat kapatid,
na nagpaparaya at minsan laging taya sa pamilya. Alam yan ng bawat taong nagtitiis, hindi lang sa hirap ng trabaho, kundi sa lupit ng mga katrabaho. Lahat ng pagod, lahat ng lungkot, lahat ng hirap ay nababaliwala alang-alang sa mga tao mong nabubuhay, natutulungan, napapaligaya. Kaya nga mga kapatid, sa ebanghelyo natin ngayon, mula sa daan-daan at 10 utos na binigay ng Diyos kay Moises para sa mga Israelita, na napakahalaga po nito. Yung mga Saduseyo, Pariseyo, lagi niyong naririnig yan. Sila yung mga laging naghihintay ng pagkakataon para mahuli si Kristo. Itong mga taong ito, hindi ito basta sanggano lang o tambay. Matatalino. Alam nila ang utos at batas ng Diyos. Napakahalaga sa kanila ang batas ng Diyos na binigay ni Moises at ng mga propeta dahil ito ay bigay ng Diyos. Dapat sundin. Pero mula sa 10 ito, nagbigay si Jesus ng ibang sagot sa tanong nilang, ano ang pinakadakilang utos? Siguro ang inaasahan nila, ang isasagot ni Kristo ay batas tungkol sa pag-aayuno, tungkol sa araw ng pamamahinga, tungkol sa pagkain, pero 2 dakilang utos na hindi mapaghihiwalay ang sinagot ni Jesus. Pagmamahal sa Diyos ng buong buo at pagmamahal sa kapwa ng totoong totoo. Sabi nga ng pamagat ng isang kanta, love is the answer. Sa dinami-dami ng natutunan at nakabisado nating batas sa lupang ito, sa isang batas pa rin tayo susukatin, hahatulan ng Diyos. Ang batas ng pag-ibig. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, muli nating buksan ang sarili natin sa nag-iisang sagot sa maraming tanong natin sa buhay. Nagmamahal ka, kaya nararanasan mong masaktan, mahirapan. Minamahal ka, kaya kaya mo pa ring lumigaya at magtiwala sa kabila ng maraming hindi pagkakasunduan, away, pagkakasakitan, nagagawa pa rin nating mabuhay, hindi para bigyan ng pagkakataon ang galit, ang paghihiganti, kundi para paghariin at pairalin pa rin ang pagsunod sa batas ng pag-ibig. Matatapos ang lahat ng bagay, pati ang mga tao sa buhay natin. Pero ito ang wag na wag mong hahayaang matapos. Ang pagmamahal mo sa Panginoong Jesus Nazareno. Matapos na ang lahat, pero hindi ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo.